Tayo po'y saglit na manalangin. Panginoon, sa aming kahinaan, hindi po namin madalas maunawaan ang inyong salita sa amin. Bagaman ito ay malinaw at ordinaryo lang sa aming kaisipan, ngunit dahil sa aming pagiging makasalanan, Panginoon, parang mayroong talukbong sa aming mga mata at sa aming mga isipan. Kayo po ang magbigay ilaw at linaw sa aming pag-iisip sa hapong ito at buksan po ninyo ang aming mga puso upang matanggap namin, Panginoon, ang inyong banal na kasalita na nakapagbabago ng aming buhay. Ito sana, Panginoon, ang mangyari sa bawat isa sa amin sa pangalan ni Jesus. Amen. Napakaganda po ng testimonyo ng ating kapatid na Kaka Constantino. Siya po, katulad ng marami ng kabataan noong mga 1970s, ay na hikayat na sumali ng komunismo, ang isang movement sa ating bansa. Dahil nga po siguro sa galit sa mga makapangyarihan na hindi tumutupad sa kanilang tungkulin, gano'n na lang po ang naging attraction ng makakaliwa na movement na ito. At nagpapasalamat ako sa Panginoon na dahil sa kagandaang loob niya, ay pinadala niya ang mga alagad niya upang ma-imagine niyo po yun, no? Na siya po ay hinuli, dinala sa Camp Crame at in-interrogate. At ang inassign sa kanya ay si Captain Baltira, na kapatid ni Pastor Love Tira, na siyang dumalaw at nag-share ng gospel sa kanya. At sa ganung paraan, nakakilala po ang ating kapatid na Kaka Constantino. At sa buhay ng marami sa amin na naging bahagi ng underground movement noong 1970s, marami pong ginamit ang Panginoon upang abutin ang lahat ng mga kabataang noong panahon na yon ay naligaw ng landas. Ngayon, ang ating kapatid na si Kaka, ginagamit ng Panginoon sa ating Mercy Ministry. Kaya po siya nag-testimony, mga kapatid. Inuumpisahan po natin ang ating pagdiriwang ng Missions Month. Ngayong araw na ito, ang buong buwan ng Setyembre ay Missions Month celebration po natin dito sa GCF. Kung saan binibigyan natin ng pansin ang mga organisasyon at ang mga misyonero natin na nasa field, katulad ni Kaka, na nagbabahagi ng mabuting balita ng kaligtasan sa lahat ng kanilang nakakasalamuha. Mga kapatid, sila ay halimbawa lamang. At nawa ay mahikayat tayo mismo na tuparin ang ating tungkulin bilang mga misyonero ng ating Panginoon. Ha? Pastor? Ako? Misyonero? Opo. Lahat po tayo niligtas ng Panginoon upang tayo ay Kanyang ipadala, ilagay sa mga lugar sa ating lipunan na magiging mission field natin, mga kapatid, kung saan tayo ang magiging representante niya at tagapamahayag ng Kanyang ebanghelyo. Katulad din tayo ni Kaka. Siya po ay isang halimbawa lamang ng mga misyonero ng GCF. Kayo din po na kaanib ng church na ito. Kung kayo'y nananambahan dito, kung kayo'y nakakilala na sa Panginoon, kung kayo ay niligtas na ni Kristo Jesus, kayo ay misyonero sa inyong mga kapitbahayan, sa inyong tahanan, sa inyong pagawaan, sa inyong opisina, sa inyong eskwelahan. Kayo ay misyonero ng ating Panginoong Jesus. Yan po ang katotohanan. At sa ating pag-aaral ngayong hapong ito, makikita natin ang inspirasyon natin dapat. Kung bakit tayo kailangan ma-involve sa pagmimisyon.
Babasahin ko po ang verses 9 to 10 ng ating teksto. Binasa natin kanina yung 10 verses. Titignan po natin bahagya yung ibang verses dito. Ngunit gusto ko pong ulitin yung verses 9 to 10 sapagkat yun po ang parang gitnang tema ng ating pag-aaral ngayong hapong ito. And they sang a new song saying, "Worthy are you to take the scroll and to open its seals. For you were slain, and by your blood you ransomed people for God from every tribe and language and people and nation. And you have made them a kingdom and priests to our God, and they shall reign on the earth." Sa Tagalog po, at sila'y nag-aawitan ng isang bagong awit na nagsasabi, "Ikaw ay karapat-dapat na kumuha sa aklat at magbukas ng mga tatak nito, sapagkat ikaw ay pinatay at sa pamamagitan ng iyong dugo ay binili mo para sa Diyos ang mga tao mula sa bawat lipi, wika, bayan at bansa. At sila'y iyong ginawang isang kaharian ng mga pari para sa aming Diyos, at sila'y maghahari sa ibabaw ng lupa." Sa kahit na anong lengguwahe ninyo basahin, napakaganda po ng tekstong ito. Isang awit ng papuri. Ito ay isang preview ng pananambahan sa langit ng mga hinirang at iniligtas ng Panginoon. Napapaloob dito ang batayan para sa pagmimisyon ng lahat ng Kristiyano sa lahat ng sulok ng ating daigdig. Ang ugat nito ay ang dakilang pag-ibig ng Panginoon sa lahat ng tao na walang pagtatangi, na dapat nasa puso rin ng lahat ng kanyang mga alagad. Dahil dito, nararapat lang na papurihan ng Panginoon hanggang sa dulo ng walang hanggan. Maganda po sana na itong awit na ito na ating pag-aaralan ay mamemorya natin. Marami pong awit dito sa Revelation na aawitin po natin sa langit. Kapag nandoon na tayo at kasama na natin ang lahat ng mga iniligtas sa lahat ng panahon, isang napakalaking koro, at doon aawitin po natin itong mga awit na ito. Ang makalangit na pananambahan ay nag-umpisa actually sa chapter 4 pa lang ng Revelation. Meron ng awit doon na nag-umpisa sa verse 8 ng chapter 4. Ang sabi ron, and the 4 living creatures, each of them with 6 wings, are full of eyes all around, and within the day and night they never cease to say, "Holy, holy, holy is the Lord God Almighty, who was and is to come." Isang hymno po yun. And whenever the living creatures give glory and honor and thanks to Him who is seated on the throne, who lives forever and ever, the 24 elders fall down before Him who is seated on the throne and worship Him who lives forever and ever. And they cast their crowns before the throne. At ito yung awit nila nun. "Worthy are you, our Lord and God, to receive glory and honor and power. For you created all things, and by your will they existed and were created." Awit po yon ng pagpupuri, awit ng pananambahan para sa Diyos Ama. Ngayon naman, sa chapter 5, may makikita tayong pananambahan para sa Diyos Anak. Ang awit ang pagpupuri na binasa ko ay mula sa kinatawan ng buong iglesia, kinatawan ng lahat ng tao na ipinanganak na muli ng ating Panginoon. Magmula pa nung unang siglo ng ating kasaysayan bilang isang iglesia, hanggang sa walang hanggan, lahat po ay represented nung 24 elders. Tayo po ay may mga elders sa church na ito. Ilan po sa kanila ay naririto ngayon. Ako po ay isang elder ng church na ito. Pero hindi po ako kasama dito sa 24 elders na ito. Actually, hindi natin alam kung sino sila.
isa lamang pong itong pagre-representa ng lahat ng kaanib ng iglesia ng Panginoon. Nakakatuwa po dito kasi, nag-umpisa yung chapter 5, parang ibinaling ang vision ni John the Apostle. No? Nag-umpisa po yung revelation sa kanya ng pagbibigay ng mensahe sa 7 churches. Natapos po yun sa chapter 3. Pagdating sa chapter 4, dinala po siya sa langit, kumbaga, at binigyan ng isang pangitain. At doon ay sinamba ang Diyos Ama na makapangyarihan sa lahat, na may lalang ng lahat ng langit at lupa. Yun po ang tema ng awit na binasa ko kanina. Pagkatapos nun, sa verse 5, ang sabi dito, "Then I saw in the right hand of him who was seated on the throne," nasa kamay ng Diyos Ama, "a scroll written within and on the back." Isang scroll po yon, ang ancient scroll po nung panahon na yon, nung sinulat ito ni Juan, ay ang sinusulatan lang po nun yung loob ng scroll. Pero usually yung scroll, merong sulat sa loob na instructions po. Usually para sa pamamana ng property. Tapos, marami po yung instructions na yun, yung lahat ng kailangan mangyari para mapasa iyo yung property na yun, ay nasa loob ng scroll. Tapos yung summary nun ay nasa labas ng scroll. Kaya kung mapapansin nyo, a scroll written within and on the back. Ibig sabihin, kompleto na yung scroll. Wala nang kailangang idagdag. Yung details nasa loob, yung summary nasa labas, at selyado po siya with 7 seals. Ang numerong 7 ay isang simbolo ng Diyos, ng perfection ng ating Panginoon. Sealed with 7 seals. Tapos nagkaroon ng parang drama ng konti. Merong isang mighty angel. Lahat naman ng anghel siguro, mighty. No? Proclaiming with a loud voice, sino ang pwedeng magbukas nitong scroll nito? Sino ang pwedeng kumuha ng scroll mula dun sa kanang kamay ng Diyos? Sabi niya, parang wala. Kaya nalungkot si John. He began to weep, sabi dito. Pero yung isa sa mga elders, sinabi sa kanya, "Weep no more. Behold, the Lion of the tribe of Judah." Sino yun? Isang lion. Yun po ay isang simbolo ng ating Panginoong Hesus. Sapagkat sa Genesis 49 verses 9 to 10, makikita po natin na siya ang tinutukoy na Lion of Judah. Kasi mula doon, mamamatay na po si Jacob, nagbibiling siya sa kanyang mga anak. Bawat anak niya, binigyan niya ng propesiya. Ang propesiya niya para kay Judah ito, "The scepter shall not depart from Judah, nor the ruler's staff from between his feet, until tribute comes to him, and to him shall be the obedience of the peoples." Siya ang magiging pinuno at Panginoon ng lahat. Yung Lion of the tribe of Judah. Sino po yun? Ang ating Panginoong Jesus. Tapos ang sabi ng elder, he's the root of David. The root of David. Hindi po ba ang ating Panginoon, according to Matthew chapter 1, ay magmula sa lahi nino? Ni David. From the root of David, from the generations of David. No? Siya po ay galing sa lahi ni David sa Matthew chapter 1, verses 1 to 18. Sa Luke chapter 3 na pag-aralan natin, siya din po ay galing sa lahi ni David, doon sa genealogy na yun. Sapagkat yung Matthew 1 ay genealogy through Joseph, yung kanyang adoptive father. Yung Luke 3 ay genealogy through Mary, na siyang biological mother niya. So, legally, Matthew 1, and biologically, Luke 3. Si Jesus ay nagmula sa lahi ni David. Siya po ay tunay na hari ng Israel. Meron po siyang karapatan. So si Jesus po ang tinutukoy ng elder. So that he can open the scroll and its 7 seals.
and between the throne and the four living creatures. So sa gitna nila. So imagine niyo na lang yung throne nandyan, ng Diyos na makapangyarihan sa lahat, nakaupo sa throne. Maliwanag na ilaw. Tapos merong four living creatures, yung mga anghel, mga cherub, mga cherubim. And among the elders, yung 24 elders, representative ng church, meron po silang worship service. At sa kanilang kalagitnaan, sabi dito, I saw a lamb standing. Isang lamb. Yung salita po sa lamb dito, pag translate nyo literally, a little lamb. Isang baby na tupa. No? Isang little lamb standing, buhay. Kasi nakatayo eh. Pero, as though it had been slain. Isang lamb na buhay, pero pinatay. Sino po ba yun? Sino po ba yung Lamb of God? Sabi ni John the Baptist sa John 1:29. Sabi niya, behold, the Lamb of God. Sino ang tinuturo niya? Si Jesus. He is the Lamb of God. Siya po yung Lamb dito. Meron siyang 7 horns, symbol ng power. Lahat, perfect power, 7 horns. Kasi 7, no? Meron siyang 7 eyes, perfect knowledge. Kasi 7 eyes. Which are the 7 spirits of God. So itong lamp na ito ay Diyos mismo. Katulad ni sinabi ni Juan sa John chapter 1 verse 1. In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. Sino po ba yung Word? Si Jesus. So yung lamb, na buhay, kahit na pinatay, nataglay ang lahat ng kapangyarihan, lahat ng karunungan, lahat ng kalakasan ng Diyos Ama, ay pinaslang. At dahil doon, sabi dito sa verse 7, and he, yung lamb, went and took the scroll from the right hand of him who was seated on the throne. Ganun po ka-confident yung lamb na makukuha niya at ibibigay sa kanya yung scroll. Yung scroll po ay parang inheritance niya. Ito po ang will ng Ama para sa kanya. Ito po ang title deed na dapat ay mapunta sa kanya. Alam niya na siya ay may karapatan na kunin yon, kaya siya ay with confidence and with boldness pumunta sa trono ng Diyos at kinuha mula sa kanang kamay ng Diyos ang scroll na ito. Nung kinuha niya, nagumpisa na ang worship service. Nagumpisa na, di ba? Nag-aawitan na sila para dun sa Diyos Ama. Sa chapter 4, binasa natin kanina, di ba? Worthy are you, our Lord and God. Sa Diyos Ama. Ngayon naman, naghanda silang manambahan para sa Diyos Anak. The 4 living creatures and the 24 elders fell down before the Lamb. Tapos yung each of the 24 elders, merong tangan na harp. Ang harp po ay simbolo ng praise. Makikita po natin yun sa Book of Psalms. And golden bowls full of incense. Napag-aralan natin to sa Exodus, na yung bowls of incense ay panalangin, prayer. So ang kanilang worship service ay may praise at may prayer. At nagumpisa sila. And they sang a new song. Yun po ang sabi ng ating teksto. Nagumpisa silang umawit ng isang bagong awit. Ano yung old song? Di ba binasa natin kanina sa chapter 4? Verse 11, sabi doon, worthy are you, our Lord and God, to receive glory and honor and power, for you created all things, and by your will they existed and were created. Awit po yun para sa Diyos Ama dahil sa creation. Ito po, awit naman para sa Diyos Anak dahil sa redemption. No?
Yung creation po, umawit ang mga anghel. Job 38:7. Sabi ni God kay Job, sino ka ba at nagrereklamo ka sa akin? Naroon ka ba no ang mga anghel ay nag-awitan dahil ako ang gumawa ng lahat ng nilalang? Siyempre, walang sagot si Job. Ngayon naman, umaawit sila para sa redemption. At ang una nilang stanza sa kanilang pag-awit ay ang una nating punto. Si Kristo ay nararapat tumanggap ng pagsamba. Yan po ang central theme ng buong awit na ito. Siya ay nararapat tumanggap ng pagsamba. Worthy are you to take the scroll and to open its seals. Ikaw ay karapat dapat na kumuha sa aklat at magbukas ng mga tatak nito. Ang inaawitan nila ay si Kristo Jesus. Alam na natin yon. Siya yung Lion of Judah. Siya yung Root of David. No? Kasi sa Isaiah 11:1, ang sabi dun, tungkol sa darating na Mesias, there shall come forth a shoot from the stump of Jesse. O Jesse yung pangalan doon, Pastor, hindi David. Pero sino si Jesse? Si Jesse ang tatay ni David. No? Makikita natin yan sa Matthew 1 at sa Luke chapter 3. Ang awit ay isang new song, awit ng redemption. Sapagkat kapag merong new song na ini-introduce sa Psalms, yung aklat ng mga awit, ito ay palaging awit ng salvation. Sabi sa Psalm 98:1, "Oh, sing to the Lord a new song, for He has done marvelous things." Ano, creation? Hindi. Sabi doon, His right hand and His holy arm has worked salvation for Him. So ang new song ay dahil sa redemption. Si Kristo ang karapat-dapat katulad ng Diyos Ama. Siya ay Diyos na karapat-dapat sambahin. Siya ay itinaas ng Diyos Ama sa kanyang kanang kamay. Ephesians chapter 1 verses 20 to 22 ang sinasabi, in that He worked in Christ when He raised Him from the dead and seated Him at His right hand in the heavenly places. Ito ang kanyang kalwalatian bago pa nilalang ang mundo. Sabi sa John 17:5, nananalangin siya, sabi niya, restore to me, my Father, the glory that I had before the creation of the world. Siya ay karapat-dapat to take the scroll and open its seals. Yung title deed ng pag-aari ng lahat. Siya ba ang tamang may-ari? Siya ba ang heir? Sabi ng Psalm chapter 2 verse 8, sabi ng Diyos sa kanyang anak, ask of me and I will make the nations your heritage. Ang lahat ng bayan, ang lahat ng bansa ay iyong inheritance, and the ends of the earth your possession. Sabi sa Hebrews chapter 1 verse 2, but in these last days He has spoken to us by His Son, whom He appointed the heir of all things. Siya ang may-ari ng lahat, kaya niya nakuha yung scroll. Sapagkat si Jesus, ang hari na mamumuno sa lahat, siya yung the Son of Man, ng Daniel 7:13, na inappoint ng Ancient of Days. Inawit natin kanina yung Ancient of Days. Siya yung inappoint ng Ancient of Days to have dominion, and His kingdom shall be forever, sabi sa Daniel 7. So 1 Corinthians 15:27, ang sinulat ni Pablo doon, for God has put all things in subjection under His feet. Sa Matthew 28:18, sabi niya, and all authority in heaven and on earth has been given unto me. Siya po ang may karapatan. Siya ay karapat-dapat. He is worthy. Bakit? May 4 na dahilan. Una, dahil sa lawak ng kanyang sakripisyo, for you were slain, and by your blood, for you were slain. Siya ay pinaslang. Ngunit siya ay binuhay na maguli. A lamb who was standing, pero as though it had been slain. Siya ang Lamb of God who takes away the sin of the world.
Siya yung pinophesy sa Isaiah 53, verse 7. He was oppressed and he was afflicted, yet he opened not his mouth. Like a lamb that is led to the slaughter, and like a sheep that before its shearers is silent, so he opened not his mouth. Si Jesus, yung little lamb na yun. Yung po ay nagbibigay ng isang simbolo na pamilyar sa mga Hudyo, sapagkat isang lamb ang kanilang aalagaan, tapos kanilang kakatayin para sa Passover meal. Sapagkat nung Exodus 13, nung sila ay lalabas na sa Ehipto, para hindi sila mapaslang nung angel of death, ang sabi sa kanila, pumatay kayo ng isang lamb, kunin nyo ang dugo, at i-mark nyo yung inyong doorposts. At kapag nakita ng angel of death, yung dugo ng lamb, the angel of death will pass over your house. Doon po nagumpisa yung Passover. Si Jesus po, yung Last Supper is the Passover meal bago siya pinako sa krus. Siya po ang Passover lamb. Siya po ay pinaslang para sa ating kasalanan. At ito ay dahil sa kalooban ng Ama. Akala ko siya ang pinaslang ng mga tao, ng mga masasamang Romans, ng mga masasamang Hudyo. Pero sabi sa Acts 2:23, this Jesus, delivered up according to the definite plan and foreknowledge of God, you crucified and killed by the hands of lawless men. Totoo na siya was crucified and killed by the hands of lawless men, pero according to the definite plan and foreknowledge of God. Acts 2:32. Pero sinabi din yun sa Acts 17:31, siya ay in-identify ni Pablo na he will judge the world in righteousness by a man whom he has appointed, and of this he has given assurance to all by raising him from the dead. Siya ay pinaslang. Siya ay ayon sa kalooban ng Diyos, pinaslang para sa ating kasalanan. For you were slain, sapagkat ikaw ay pinatay, at sa pamamagitan ng iyong dugo ay binili mo lahat. No? Dito, ayan pong second na dahilan. Dahil sa layunin ng kanyang sakripisyo. Ano ba yung layunin? Alam na natin kung para saan yung kanyang sakripisyo. Ang unang dahilan kung bakit siya kailangan purihin. For you were slain. Siya ay totoong namatay, historically. Siya ay totoong nilibing. Siya ay totoong nabuhay na maguli. Wala pong pwedeng magpasinungaling ng mga katotohanan na iyon. Marami nang sumubok. Katulad ng isang naging sikat na misyonero. No? Sinulat niya yung aklat na Evidence That Demands a Verdict. No? Nung college siya, naghanap siya ng ebidensya para i-disprove ang resurrection, siya ay naging Kristiyano. Later on, isang abogado at isang journalist, si Lee Strobel, dahil yung asawa niya naging born-again Christian, naasar siya. Sabi niya, I will prove to her na yung resurrection is a myth. So naghanap siya ng ebidensya para pasinungalingan ng resurrection. Siya ay naging Kristiyano mismo at ngayon ay ipinapahayag ang salita ng Diyos. Mga kapatid, siya ay totoong namatay, siya ay totoong nilibing, at totoong nabuhay na maguli. Pangalawang dahilan, dahil sa layunin ng kanyang sakripisyo. Sabi dito, you ransom people for God from every tribe and language and people and nation. Siya ang tumubos ng ating kasalanan. Sabi sa verse sa Tagalog, at yung binili mo para sa Diyos. Binili mo para sa Diyos. Maganda po yung binili. Sapagkat yung ransom, sa original language, agorazzo, agora, ang word po para sa market. Agorazzo, binili from the slave market. Kanyang binili from the slave market. Slaves tayo from saan? Slaves to sin. We are slaves to sin. Tayo ay alipin ng kasalanan. Tayo ay binili niya. Ni-ransom niya para tayong kinidnap.
At may ransom payment para sa atin na hindi natin kayang bayaran at siyang nagbayad sa pamamagitan ng kanyang sariling dugo. Sabi niya sa Mark 10:45, "For even the Son of Man came not to be served, but to serve and to give His life as a ransom for many." Ang sabi niya sa 1 Peter 1:18, knowing that, sabi ni Peter, kailangan mabuhay kayo na maayos. Bakit? Knowing that you were ransomed from the futile ways inherited from your forefathers, not with perishable things such as silver or gold. Hindi tayo binili ng pilak at ginto, but with the precious blood of Christ, like that of a lamb without blemish or spot. He was slain for the people of God. Sabi sa Hebrews 9:12, He entered once for all into the holy places, not by means of the blood of goats and calves, but by means of His own blood, sarili niyang dugo, thus securing an eternal redemption. Kaya naman, nung nagpupuri si Pablo sa Ephesians chapter 1, sa verse 7, sabi niya, in Him we have redemption. Tayo ay binili through His blood. At dahil doon, the forgiveness of our trespasses according to the riches of His grace. Tayo po ay Kanyang niransom, tinubos, hindi lang tayo, kundi lahat ng tao. Hindi lahat ng tao without exception. Yung iba sinasabi, lahat pala ng tao ligtas kasi sinabi, for you ransom people for God. No? From every tribe and nation and language. No? So, lahat pala ligtas. Hindi po. Hindi siya lahat. Kasi nakalagay, from every tribe and language and people and nation. Napaka-importante po ng word na from. Yung word na yon sa original language ay ek. Isang syllable lang. Ek. No? Yung word for church, no? Ekklesia. Ang root po nun, kaleo. Called out. Yung salitang ek is out of. So yung sinabi ito, you ransom people for God from, out of every tribe. Hindi all of, kundi out of. Hindi po lahat. Meron po siyang niligtas mula sa bawat lahi, lipi, lengguwahe at bansa. Hindi siya lahat ng tao without exception. Siya po ay lahat ng tao without distinction. Hindi po nagdi-distinguish ang ating Panginoon kung sino ang pwedeng maligtas. Lahat po pwedeng maligtas. At alam natin na meron siyang pinili. Meron siyang niransom. So kailangan natin hanapin kung sino itong mga ito. Ang problema, hindi naman po naglalakad yung mga tao sa kalye na meron tatak na C, chosen. Wala po no? Wala po silang tatak sa noon nila na C para malaman natin, oy, chosen, halika na, dito ka na sa church namin. Hindi. Wala po silang tatak. Hindi po natin alam kung sino. So anong gagawin natin? Mamamahayag tayo sa lahat ng tao. Sapagkat ang Panginoon natin nagmahal ng lahat without distinction. Hindi siya nagtatangi, mga kapatid. Dahil sa layunin na yan, napakalawak ng kanyang layunin, napakaganda ng kanyang layunin. Bago lang ba yan, Pastor? Hindi. Sa Isaiah 42, verses 5 to 7, sabi dito doon, thus says the Lord. Si Isaiah to. 700 years bago dumating si Kristo Jesus. Thus says the Lord, who created the heavens and stretched them out, who spread the earth and what comes from it, who gives breath to the people on it, and spirit to those who walk in it. Yan ang ating Diyos. He is Creator God. Sabi niya, I am the Lord. I have called you in righteousness. I will take you by the hand and keep you. I will give you as a covenant for the people, a light for the nation. Sino ba ang kausap niya rito? The Messiah.
Si Jesus ito. Sabi niya, I will give you as a covenant for the people. Hindi ba kaya na natin pinagdiriwang ang communion ngayon? Sabi niya, this is the new covenant in my blood. Sabi sa Isaiah pa lang, I will give you as a covenant for the people, a light for the nations, to open the eyes that are blind, to bring out the prisoners from the dungeon, from the prison, those who sit in darkness. Hindi ba yun ang sabi ni Kaka kanina? He was sitting in darkness at ang light ng gospel ay shinare sa kanya ng isang pastor natin. Mga kapatid, ganyan po ang kanyang layunin na iligtas ang lahat ng tao na kanyang hinirang without distinction. Si Kristo datapwat ay nararapat tumanggap ng pagsamba. Pangatlo, dahil sa resulta ng kanyang sakripisyo. Sabi niya, you have made them a kingdom and priest to our God. Ito ang medyo kagilagilalas sa malalim na Tagalog. Kagilagilalas. You have made them a kingdom and priest to our God. Ang mga niligtas ni Kristo ay naging bahagi ng isang karihan ng mga royal priests. Binasa ni Kaka kanina yung kanyang favorite verse. 1 Peter chapter 2. Nagumpisa yan sa verse 5. Ang sabi ni Peter, sumusulat siya sa lahat ng mga Kristiyano na nagkalat na dahil sa dispersion. Dahil sila ay pinersecute. So sinusulatan niya ang lahat ng Kristiyano. Sabi niya, you yourselves, like living stones, are being built up as a spiritual house to be a holy priesthood, to offer spiritual sacrifices acceptable to God through Jesus Christ. Tapos sa verse 9, sabi niya, but you are a chosen race. Sino yung you? Lahat ng Kristiyano. Lahat ng na-born again na. Lahat ng tumanggap kay Kristo Jesus bilang Panginoon at tagapagligtas. You are a chosen race. A royal priesthood. Hindi lamang po priesthood. Royal priesthood. Royal as in Queen Elizabeth Royal. Ganun po. Royal priesthood. A holy nation. A people for His own possession. Para ano? Anong layunin ng lahat na yun? That you may proclaim the excellencies of Him who called you out of darkness into His marvelous light. Para daw ating maipahayag ang ilaw ng Ebanghelyo para sa lahat na hinirang ng ating Diyos. Ang lahat ng anak ng Diyos ay royal. Romans 8:15. For you did not receive the spirit of slavery to fall back into fear, but you have received the spirit of adoption as sons, by whom we cry, Abba, Father. Sa aming pong tahanan, meron po kaming 2 adopted na children. Isa po si Jana, yun po siya. Alam po niya na adopted siya. Huwag po kayong mag-alala. No? Hindi po namin tinago yan sa kanya. Alam po niya na adopted siya. Sa kanyang buhay, alam niya ang isang napakahalagang katotohanan na kung paano namin siya in-adopt legally in this life, siya ay in-adopt spiritually ng ating Panginoon upang maging anak niya. Lahat po tayo na tumanggap kay Jesus, lahat po tayo na kanyang ibinuhay na maguli sa ating mga kaluluwa. We are children of God, sabi sa verse 16 ng Romans 8. The Spirit Himself bears witness with our spirit that we are children of God. And if children, then heirs, tagapagmana, heredero, heredera, heirs of God, and fellow heirs with Christ. Hawak na niya yung title deed. Siya na ang may-ari ng lahat. We are fellow heirs with Him. Yan po naging resulta ng kanyang sakripisyo. Kaya po siya dapat sambahin. Dapat sambahin dahil sa dakilang resulta ng kanyang sakripisyo. Pero hindi lamang po tayo ginawang royal, ginawa din tayong priest.
Kaya sabi sa 2 Corinthians 5, verse 18 to 20, ay ganito. Ayaw niyang bumukas. Bubuksan natin ng old-fashioned. 2 Corinthians chapter 5, verses 18 to 20. Napakaganda pong verse. Siguro umpisahan ko sa verse 18 na lang. Kasi baka humaba tayo. All this is from God, who through Christ reconciled us to himself and gave us the ministry of reconciliation. That is, in Christ, God was reconciling the world to himself, not counting their trespasses against them, and entrusting to us the message of reconciliation. Ano ang ating role? Therefore, we are ambassadors for Christ. Ganyan po isang gawain ng isang priest, nilalapit niya ang mga tao sa Diyos. Siya ang worship leader nila. Siya ang nagli-lead sa kanilang pananambahan sa Diyos. Therefore, we are ambassadors for Christ, God making his appeal through us. We implore you on behalf of Christ, be reconciled to God. Huli, siya ay dapat tumanggap ng pagsamba dahil sa tagumpay ng kanyang sakripisyo. Sabi dito, and they shall reign on the earth. Sabi sa Revelation chapter 1, verse 6. To him who loves us and has freed us from our sins by his blood, and made us a kingdom, priests to his God and Father, to him be glory and dominion forever and ever. Amen. Tapos, sa ending ng Revelation, sa chapter 20, sa verse 4, isang pangitain na binigay kay Juan. Ito ang mangyayari sa huli. Then I saw thrones, and seated on them were those to whom the authority was to judge was committed. Tayo po yun. And also I saw the souls of those who had been beheaded for the testimony of Jesus and for the word of God, and those who had not worshipped the beast or its image and had not received its mark on their foreheads or their hands. They came to life and reigned with Christ for 1,000 years. Sino kasama natin? Yung mga namatay na saints during the tribulation. Anong gagawin natin? Verse 6, Blessed and holy is the one who shares in the first resurrection. Sino po yun? Tayo po yun. Over such, the second death has no power, and they will be priests of God and of Christ, and they will reign with him for 1,000 years. Yan po ang victory, ang tagumpay ng kanyang sakripisyo. Kaya siya dapat sambahin. Mga kapatid, dito po ako magtatapos. Isang malaking pagpapala sa atin ang maging kabahagi ng pananambahang ito sa langit. Isang napakalaking privilege po sa atin. Meron na po tayong preview. Kayo, gusto nyo nang napipreview yung halimbawa, mga anak ko palagi nilang hinihintay. Yung mga trailer, yung mga preview ng mga darating na Marvel Cinematic Universe na movie. O yung susunod na Mission Impossible 7 Part 2. Naghahanap sila palagi ng preview. No? Napakaganda po ng preview kasi na-excite tayo kung anong mapapanood natin pagka nandyan na yung pelikula. Mga kapatid, binigyan po tayo ng Panginoon ng isang pagpapala sa hapong ito sapagkat dito po sa ating binasang ito, binigyan tayo ng preview. Naging bahagi tayo ng pananambahang ito sa langit. Hindi ko alam kung na-imagine nyo kung gaano ka dakila itong binigay na pagpapala sa atin. Nakita na natin kung anong mangyayari sa langit sa ating pagpanaw at pagpunta roon. Alam na natin kung ano ang ating gagawin. Alam na natin kung ano ang aawitin sa langit. At kung bakit natin aawitin ito. Binigyan tayo ng preview.
Bakit? Kasi ito dapat ang mag-udyok sa ating lahat na maging aktibo sa pagmimisyon sa ating mundo. Kasi, niligtas niya ang isang people from every tribe, from every language, from every nation. Anong implikasyon sa atin? Tayo po ay mga Pilipino. Binigyan tayo ng pagpapala ng Diyos. Isang blessing na tayo ay tawagin niya sa ating bansa upang ipahayag ang kanyang mabuting balita ng kaligtasan. Meron na po siyang mga niligtas sa ating kalagitnaan. Baka nasa bahay natin, baka nasa eskwelahan natin, baka nasa pagawaan natin, baka nasa opisina natin. Di natin alam. Can you imagine kung hindi kayo nagsishare ng gospel as a missionary for Christ kung saan niya kayo tinawag? Tapos pagdating natin sa heaven, nakita niyo yung office mate niyo, yung kinaiinisan yung office mate, na utang ng utang sa inyo, kasi hindi nagbabayad. O yung kaklase mo, na kopya ng kopya sa test paper mo, kasi hindi nagpapasalamat. O kaya yung kapitbahay mo, na hiram ng suka, pero hindi ka man lang kinakausap. O di kaya yung kasambahay mo, na masungit pa sa agila. Tapos nakakita mo sa heaven, tapos na-realize mo, ay, hindi ako ang nag-share sa kanila. O baka meron kayong makita dito na palaging daan sa GCF pag Wednesday night. Kasi hindi nyo man lang inaaya. Meron kaming Ortigas Community Worship. Pwede ba kayong pumasok, magkape, kumain ng donut, makinig sa salita ng Diyos? Tapos na-save pala. Tapos nakita nyo ron. Tapos hindi man lang kayo kumilos. Napakalungkot mga kapatid. Baka sa kalagitnaan ng worship service sa heaven, kayo po ay mapuno ng kalungkutan. Ang lahat ng Kristiyano ay misyonero. Yan po ang mensahe sa atin. Bakit? Dahil mahal ng Diyos ang lahat ng kanyang hinirang para sa kaligtasan. Meron na pong mga hinirang para sa kaligtasan. Sabi sa Acts 13, as many as those who were appointed to eternal life believed. Yung pong salitang appointed, sinulat sa libro ang ibig sabihin. Sinulat sa Lamb's Book of Life ang kanilang pangalan. As many as those. Nung nagpipreach si Paul and Barnabas sa Antioch, Pisidia, meron po sa mga hintil na hindi naabot ng Old Testament, ang ligtas, ang pangalan nila sinulat na sa Lamb's Book of Life. Naroon sila. At sila ay nakarinig ng Ebanghelyo. At sila ay naligtas. Mga kapatid, napakaganda sana. Baka iniisip nyo, pastor, meron na nga akong na-sharean sa office, na-insulto pa ako. Ayan nyo na. Kinamatay nyo ba? Kung hindi naman, okay lang. Diba? Tapos pag nakita nyo yung taong yun sa langit, hindi ba rejoicing? Uy, nandito ka! Nung nasa earth tayo, palagi mo ako iniinsulto. Pero nandito ka rin pala. Malay nyo, baka sinira nyo ng gospel, hindi muna tumanggap. Pero pagkatapos ng ilang buwan, ilang taon, siya'y naalala niya yung binahagi nyo. Kasi sinabi niya, Panginoon, totoo palang sinabi ni ganyan. Ikaw nga pala ang aking Panginoon at Diyos. Maawa ka sa akin at iligtas mo ako sa aking kasalanan. Tapos nakarating siya sa langit. Pagdating niyo sa heaven, rejoicing. Mga kapatid, nawa, maging kabahagi tayo
ng pagpapahayag ng Ebanghelyo para sa kanyang walang hanggang kapurihan. Para dito pa lang ay wino-worship na natin siya sa pagiging kabahagi natin sa pagmimisyon. Mga kapatid, marami tayong pwedeng gawin. Mag-imbita lang kayo. Samahan nyo naman. Imbitahin nyo sa Ortigas Community Worship. No? Sabi nga ni Pastor kanina, you bring, you do not send. No? Imbitahin nyo, tapos samahan nyo. Imbitahin nyo, tapos samahan nyo dito sa church. O pag Wednesday night, imbitahin nyo, tapos samahan nyo sa ating fellowship hall. O kaya, imbitahin nyo, samahan nyo, tapos, Pastor, hindi ako magaling mag-share. Huwag kayong mag-alala, merong mga tao na pwede mag-share. Ang gagawin mo lang, habang sinishare yung kaibigan mo, yung inimbita mo, tanalangin mo. Huwag naman yung nakaganito kayo, kasi obvious eh. Yung disimulado lang. Hindi yung, Panginoon, sana tumanggap sa kay Jesus. Huwag ganon. Yung simple lang. Kahit nakadilat ang mata, pagdilatan nyo yung inyong inimbita, hoy, tumanggap ka na sa Panginoon. Yan ang ating dalangin, mga kapatid. Sana lahat po tayo ay maging bahagi niyan sa ikapupuri ng ating Panginoon. Tayo po'y manalangin. Panginoon, maraming salamat sa inyong napakagandang pangitain para sa amin. Isang napakagandang worship service, Panginoon, sa langit kung saan kami ay magiging kabahagi. At ngayon, Panginoon, sa aming pagdiriwang ng inyong dulang ng Lord's Supper, dalangin namin ay kumilos kayo sa aming puso't isipan upang sa aming pag-aalaala ng inyong kamatayan sa krus para sa amin, Panginoon, na kami ay maudyok sa aming mga espiritu, mahikayat sa aming mga diwa, na magpatuloy sa aming pamamahayag ng inyong banal na Ebanghelyo. Ito ang aming samot dalangin sa pangalan ni Jesus.